Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Rusul wa Risalat. Nga tinatalakay natin yung pagiging matuwid ng mga propeta at mga sugo sa kanilang pagpaparating ng mensahe. Yan sinasabi, walaqad allafa al-ulama'u muallafat fi bayani kamali hadad din wa syumulihi wa bayani hikmatut tashri' wa bayanil kawaidi wal asas wal bayanil kawaidi wal asas allati taj'al hadad din binaun muhakkaman o muhkaman. So ang ating mga scholar, alhamdulillah, sila ay nagsulat ng napakaraming mga akda tungkol sa pagiging perpekto ng relihiyon na ito at mga katangian nito, pagiging perpekto ng mga katangian nito. At gayon din sa wisdom o sa karunungan sa likod ng mga pagsasabatas dito at ang paglilinaw sa mga kawaid, mga saligan at mga asas, mga pundasyon na nagdudulot ang relihiyon na ito ay maging relihiyon na malinaw. Na ito ay relihiyon na malinaw, alhamdulillah. Hindi ito relihiyon na hinuhulaan lang ng tao o ang tao ay magkakaroon ng iba't ibang mga magkakataliwas na opinion dito. Sa Islam, malinaw kung anong tama at mali. Malinaw kung anong tama at mali, alhamdulillah. Yuraddidun nasu an-nadru fihi fala yajiduna fihi ayban wala naqsan. Kahit pa magpaulit-ulit ang mga tao sa pagtingin, sa pagsisiyasat o paghahanap ng kapintasan sa relihiyon na ito, wala sila makikita rito na kapintasan o kakulangan. Waqad mayyazallahu al-bashara bil-aqli. At si Allah nga, nang nilikha niya ang mga tao, nilikha niya ang mga tao na espesyal, na sila ay mayroong isip. Wa awda'a uqulahum idraka kabhil kabih. At sa pamagitan ng talino na ito, ay nakikilala ng tao ang kasamaan bilang kasamaan, wa idraku hasanin al-hasan. At gayon din nakikilala nila ang kabutihan bilang kabutihan. So malinaw sa Islam kung ano masama at anong mali. Kaya ito ay masusunod ng tao. So hindi katulad sa mga kuffar, balubalaktot yung kanilang mga pamantayan, panuntunan. Kaya ang anumang bagay ay maaaring pangatwiranan ng kuffar na pumapabor sa kanilang mga sariling pagnanasa. Halimbawa niyan ngayon, yung mga kuffar, palagi nilang pagtatalunan. Pahintulutan ba nila ang same-sex marriage o hindi? Ultimo Santo Papa, yung mga Santo Papa, pinagtatalunan nila yan. Yung nakaraan, si Pope Francis, okay sa kanya. Pero itong bagong Santo Papa, sinasabi nila na siya ay medyo konserbatibo. So meron na siyang mga, opinion na ipinapahayag. Laban na naman ngayon sa mga bakla at mga tomboy, lalong-lalo na sa usapin ng kasal. So wala silang, pinanghawakan na malinaw na batayan, katulad sa Islam. Sa Islam, malinaw ang mali at malinaw ang tama. Illa anna rahmatahu jalla wa ala iktadat alla yu'addiba khalqahu ala tarkihim alhasana wa fi'lahum alkabiha ma lam yukim alihim alhujjata bi irsalir rusul. Nga ang relihiyon na ito ni Allah, at actually kung dito sa pinag-uusapan natin, maaari nating maunawaan na tinutukoy dito lahat ng relihiyon ni Allah. Mula nung unang panahon, mula sa panahon ni Adam alayhis salam, malinaw ang tama sa mali. At yun nga, kabilang sa pagpapakita ng habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, na si Allah, hindi siya nagpaparusa sa sino man sa kaniyang mga nilikha.
Hindi siya nagpaparusa sa kanila sa kanilang pagtalikod sa kabutihan at paggawa ng kasamaan, liban na lamang na magpapadala muna siya ng patunay sa pamagitan ng mga sugo. Liban na lang na itataguyod muna sa kanila ang ebidensya. Na malaman muna nila na mali pala yung gawain na yun at malaman muna nila na ang bagay na ito ay mabuti. So merong ayat sa Quran na sinasabi ni Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Hindi kami nagpaparusa sa sino man liban na lamang na magpadala muna kami ng sugo. So yung mga tao na kumbaga dinarat na ng mga sugo at tumataliwas sila sa sugo na ito, pinaparusahan sila ni Allah. Pero syempre, ang parusa na yun ay dumating sa kanila dahil sa hindi sila tumanggi, dahil sa hindi sila naniwala doon sa kanilang sugo. Pero kung naniwala sila, masasama sila sa mga maliligtas. Kasi malinaw ang tama at mali. Samantalang, yung mga tao na walang direktang dumating sa kanila na propeta, dumarating pa rin sa kanila ang balita tungkol sa Islam o sa relihiyon ni Allah sa pamagitan ng mga mangangaral. Liban na lang sa ilang pagkakataon. Ito na nga lang yung tinatawag na Ahlul Fatra. Yung mga tao na nabuhay sa mga panahon sa pagitan ng pagdating ng iba't ibang mga propeta. Yung Ahlul Fatra. Pero generally, alam ng mga tao ang mensahe ni Allah. Kasi katulad na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Nagpadala kami sa lahat ng nasyon ng mga sugo upang turuan ng mga tao na wala silang sasambahin liban kay Allah at ang layuan nila ang mga Diyos-Diyosan. So generally, nagpadala si Allah sa mga nasyon. Yun nga lang, maaring mayroong mga tao na walang naipadalang propeta sa kanila kasi yung panahon na nabuhay sila ay sa panahon sa pagitan ng mga propeta. Sa pagitan ng mga propeta. Pero syempre, hindi yun nangangahulugan na basta-basta na lang silang mangangahulugan na walang pananagutan. So yung Ahlul Fatra, na pag-aralan na natin, bandang huli, tutuusin sila ni Allah sa araw ng paghuhukom at susubukan sila. At kabilang sa mga naiulat, uutusan sila ni Allah na tumalon sa apoy. At ang susunod kay Allah, maliligtas sila. Kasi yung apoy na yon ay kaligtasan pala. Samantalang yung mga hindi tatalon dun sa apoy, ibig sabihin, susuway kay Allah, sila yung mga hindi mananampalataya. Walang dumating na propeta sa kanila, kaya doon sila susubukin ni Allah sa araw na ng paghuhukom. So ibig sabihin, sa parehong kaluhulugan din, itinaguyod muna ni Allah sa kanilang hudya, bago pa sila tuusin, bago pa sila parusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at yun ay dulot ng habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa isang ulat, "Waqad sa'ala Arabiyo." Nagtanong daw ang isang taong disyerto. Nagtanong daw ang isang taong disyerto, "Bima arafta anna Muhammadan Rasulullah." So paano raw nalaman? Ay hindi pala sa'ala, su'ila pala. Su'ila pala ito. "Waqad su'ila Arabiyo." Tinanong daw minsan yung isang taong disyerto. "Bima arafta anna Muhammadan Rasulullah." Paano mo nalaman na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah? Ang sabi ng taong disyerto na ito, "Ma amara bi shay'in faqala al-aqal laytahu yanha anhu wala naha an shay'in faqala al-aqal laytahu amara bihi." So nalaman daw niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil wala raw pinag-utos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anumang bagay liban na lamang na ang isip ng tao ay nagsasabi na sana pinagbawal na lang niya ito. At gayon din, nalalaman niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na propeta dahil wala raw siyang ipinagbawal na bagay, liban na lang na sinasabi ng kanyang isip na sana ay iniutos niya ang bagay na ito. Kumbaga, yung kanyang naging batayan, di ba parang masyadong philosophical, parang baligtad pa nga yung sinasabi niya, di ba?
baligtad. So yung sinasabi dito, وَهَذَا الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ الْأَعْرَابِي فِي غَايَةِ الْجُودَةِ. So sabi, yung paraan na ito ng yung reasoning o pangangatwiran ng taong disyerto na ito ay magandang uri ng pangangatwiran. فَإِنَّ الرُّسُلَ جَاءَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِعُلُومٍ وَشَرَائِعٍ يَعْلَمُ الْعَاقِلُ الْمَنْصَفَ عند التأمل فيها أنه لا يمكن أن يكون آراء البشر ولا أفكارهم. So bakit baligtad? Di ba tayo, ang pagkakaunawa natin sa Islam, sumasang-ayon ito sa kung ano yung mabuti para sa tao. Pero yung taong disyerto, dahil nasanay sila, nasabi niya kasi ito, kasi nasanay sila dun sa kasamaan, kumbaga, nasanay sila sa kasamaan, nasanay sila sa bisyo, nasanay sila sa pagiging lapastangan, nasanay sila sa pagiging bastos, kumbaga. Na nalaman daw niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay totoong propeta kasi tinuturo sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam taliwas doon sa kanilang pagnanasa. Taliwas sa kanilang pagnanasa na gumawa ng masama. Yun ang dahilan kung bakit niya nasabi yun. Pero tayo, alhamdulillah, kahit papano, sibilisado naman tayo. So may kita natin, magiging iba yung ating pananaw. Ng Islam ay naniniwala tayo rito na ito ay totoo kasi sumasang-ayon ito sa kung ano yung pinaniniwalaan natin na virtuous. Whereas siya, na nasanay siya doon sa mga, kumbaga, kawalang katarungan, naniniwala siya na totoo ang Islam at totoong propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi tinuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam taliwas doon sa nakagawian nila. Taliwas doon sa nakagawian nila. Dahil nga, dahil dito, kumbaga yung Arabo, despite that na taliwas ang Islam sa kanyang mga nakasanayan o taliwas ang Islam sa kumbaga kanilang mga ginagawa, ang ibig sabihin nito, ang itinuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga sa pananaw ng taong disyerto nito, ang tinuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi pananaw ng tao. Hindi ito pananaw ng tao. Bagkus ito nga ay pananaw na hindi iniisip o hindi may isip ng tao. Imposibleng taong makakaisip. Kasi kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilagay natin uli doon sa konteksto ng taong disyerto na ito. Kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang ipinangangaral ay ang mga pangaral na, kumbaga, magugustuhan ng mga tao nang sa gayon dumami ang mga miyembro ng relihiyon na tinatatag niya. Kung sakaling siya nga ang nagtatag ng relihiyon na ito. Diba? Sinasabi yan ng kuffar, ang nagtatag daw ng Islam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O supposing na siya nga ang nagtatag ng Islam at gusto niyang dumami ang kanyang miyembro. Sasabihin kaya niya yung mga bagay-bagay na hindi magugustuhan ng mga tao, magdadalawang isip siya. Magdadalawang isip siya. Meron kang binibenta, di ba? Sasabihin mo ba tungkol sa produkto mo yung mga bagay-bagay na makakasira sa produkto mo, yung mga kapintasan nito? Na dahil dito, aayawan nito ng tao. So, ganun din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung gusto niya dumami yung mga Muslim, hindi niya gagawin ito. Na magsasalita siya tungkol sa mga bagay-bagay na hindi matatanggap ng mga tao. Naiwanan ng Diyos-Diyosan, huwag guminom ng alak, huwag mga lunya, diba? Mga bagay-bagay na ayaw ng tao. Kaya yung mga pinangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa lang ang kahulugan. Isa lang ang kahulugan, ito ay nanggaling kay Allah. Hindi ito inimbento lang ng tao. Hindi ito inimbento lang ng tao. Kaya nga doon sa sumunod na bahagi, doon sa da'watu nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanadiru fi da'wati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakunu mukabiran a'damul mukabarati illam yu'tabar walam yu'man. Na para sa sino man na kumbaga pag-aaralan niya ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tunay nga na magiging mapagmalaki kung hindi siya makakaramdam ng anumang kumbaga pagkilala.
sa anumang nilalaman ng katuroan nito. Kahit hindi pa siya naniniwala. Ang ibig sabihin dito, ang marami kasi sa mga hindi Muslim, actually kahit hindi sila naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila Muslim, di ba? Hindi nga sila nag-Muslim. Pero marami silang sinasabing mabuti tungkol sa Islam. Yun nga, di ba? Madalas nababasa niyo sa Facebook tungkol sa sinasabi ng mga maimpluwensyang mga kuffar tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tungkol sa katuroan ng Islam, magaganda yung sinasabi nila. Kaya nga ang sino man na pinag-aaralan niya ang Islam at hindi siya makakakilala ng kahit anong kabutihan dito, tunay nga na napakayabang niya o napakasama niya. Kasi actually kahit yung mga Orientalist, marami sa mga Orientalist, yung mga pinag-aaral nilang Islam para, kumbaga, mamimiloso po sila at patutunayan nila na mali ang Islam, kahit papaano meron pa rin silang nasasabing mabuti tungkol sa relihiyon. Actually, meron ng libro, di ba? Yung 100 most influential people in history ni Michael Hart, na published yun 1970s. Ang number 1 doon, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Michael Hart hindi siya Muslim, pero naging batayan niya sa pagiging number 1 ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang siya nagtatag ng relihiyon. Ngayon nga muli, kuffar naniniwala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagtatag ng Islam. Hayaan na natin sila. Tingnan na lang natin yung iba pa niyang sinabi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya number 1 para sa kanya. Mas mataas pa yung ranggo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Jesus Christ, kay Pablo, kay Alexander the Great at iba pang mga kinikilalang dakilang kuffar. Mas mataas yung ranggo niya, number 1 siya, kasi siya, hindi lang relihiyon tinatag niya. Nagtatag pa siya ng iba't ibang mga lipunan na hanggang ngayon ay umiiral. Hanggang ngayon ay umiiral. Nasaan na ngayon ang pinakamalaking imperyo na namayani sa lupa? Ang British Empire. Wala na, yun na lang sila. Yung United Kingdom. Kasi ang iba't ibang mga teritoryo nila naging independent na. Ang Amerika, yung ilang bahagi ng Canada, Australia, New Zealand, India, Pakistan, lahat yun humiwalay na sa kanila eh. Malaysia, Singapore, humiwalay na sa kanila lahat. Pero ang Islam, bagaman, yun nga, nananatili, kumbaga, bagaman hiwa-hiwalay na rin yung mga Muslim, nanatili naman sila dun sa kanilang identity bilang Muslim. Hindi katulad ng ng British Empire, na nawala na yung pagkakakilanlan nila na British Empire. Pero yung mga Muslim, actually mga Muslim kahit sa panahon ng Ottoman Empire, hindi naman nila dala-dala basta-basta Ottoman Empire lang eh. Ang pagiging Muslim nila yung nagbubuklod sa kanila. Kaya yun yung isa sa mga naging dahilan kung bakit naging malaki ang, kumbaga naging papel o gampanin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kasaysayan ng mundo. Kaya siya number 1. At hindi ng mga pangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi may kinalaman sa hindi lang may kinalaman sa relihiyon. May kinalaman ito sa lahat ng bagay. Buong buhay ng Muslim, mayroong pangaral sa Islam tungkol sa kung paano ito tutuparin. Sa Islam, binabanggit kahit paano maligo, paano kumain, anong dapat kainin. Lahat mayroong batas sa Islam tungkol sa mga bagay nito. So napakainam ng Islam. At yun nga, napakaraming mga batas sa Islam ang actually ginaya ng kuffar. Hindi lang nila sinasabi na ginaya nila sa mga Muslim. Yung pinagmamalaki nila, human rights, yung pinagmamalaki nilang rules of engagement, pinagmamalaki nilang iba't ibang mga, kumbaga, batas tungkol sa kung paanong mapapangalagaan ng karapatang pantao at kumbaga paanong marangal na maipapatupad ng digmaan kung ano-anong ginawa nila. Meron silang Geneva Convention, meron silang tinatawag na meron pang nauna doon yung sa Hague Convention din tungkol sa mga rules of engagement sa labanan. Yung iba nga nila mga batas actually ridiculous, nakakatawa. So para sa kanila, ipinagbabawal yung assassination. Bawal daw. Dahil maaari lamang papatay ng pinuno ng kalaban na gobyerno o pinuno ng kalaban na hukbo
dapat naka-uniforme. Kasi kung di raw naka-uniforme yung sundalong papatay, so ano daw yun? Hindi daw yun masasaklaw ng Geneva Convention at ng Hague Convention, bagkus ito ay may tuturing na war crime. Ito ay may tuturing na war crime. Samantalang sa Islam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinahintulutan niya yung mga assassination. So walang nakapigil sa mga Muslim na gawin yun. Malinaw ang bagay na ito. At gayon din, di ba sabi nga nila, kapag ang sundalo raw ay pumatay na hindi siya naka-uniforme, hindi applicable sa kanya yung mga batas para sa para sa karapatan ng mga sundalo, mga combatant. Bawa siya ay nakilala na mercenary o kaya espiya, hindi siya mapoprotektahan ng batas. Sa Islam hindi. Kahit espiya ka pa, poprotektahin pa rin ng Islam ang iyong karapatan, inshallah. Na hindi ka basta-bastang maapi ng mga Muslim. Hindi ka basta-bastang maapi ng mga Muslim. So katulad ng nangyari sa Sira, di ba? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pumunta sa kanya si Wahab bin Umair. Nang layunin ni Wahab bin Umair, maniktik sa mga Muslim at patayin din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hinayaan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya pinagbawalan ng kahit na ano. Pinayagan pa siyang dumalaw sa anak niya, tubusin yung anak niya. So walang anumang katulad nito na komplikasyon. So kahit yung mga hindi Muslim, nakikilala nilang kainaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng relihiyon na ito, alhamdulillah. Dahil nga, sinasabi rito, فَنَبِيُّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَ بِهَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَجْزَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ. Ang dahilan kung bakit maraming matatagpuan ang tao na kabutihan sa Islam o kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang propeta na ito ay nagdala ng Quran. Quran na hindi nagawang tapatan ng tao at engkanto, na hindi sila nakagawa ng katulad nito kahit kailan. O anumang bahagi ng Quran, hindi natapatan ng mga tao at engkanto. Natalakay na natin ito ng ilang beses yung tungkol sa pagiging mahimala ng Quran. Hindi nga ito matatapatan ng tao. Kasi ang hamon ni Allah na magpahayag ang tao ng Quran, na katulad ng Quran, hindi lang Quran sa pamagitan ng pananalita. Bagkus lahat ng katangian ng Quran ay dapat meron din sa Quran na ipapahayag nila. Hindi lang kasing tunog ng Quran. Dapat yun ay nakakabisado ng milyong-milyong mga tao. At yun ay mayroong mga mahimalang mga katangian at iba't iba pa na mga katangian na meron ng Quran. Hindi lang kumbaga kasing tunog Quran na walang kwentang mga tula yung ginawa nila tungkol sa prutas, tungkol sa gulay, pero pag binasa parang Quran ng pagkakabasa, hindi yan tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni Allah. Hindi yan ang tinutukoy ni Allah na kanyang hamon, na magpalitaw ang mga tao ng Quran na katulad ng Quran ni Allah. Dapat yung Quran na palilitawin nila ay may mga katangian na katulad ng Quran. Kasi ngayon Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito natapatan ng mga tao at ng mga engkanto. Waqad hawa min al-akhbaril madiyah wal atiyah. Na itong Quran na ito, kabilang sa mga mahimalang katangian nito, naglalaman ito ng mga ulak na mga nangyari doon sa nakalipas at mga mangyayari pa lang sa paparating na panahon. Wal ulumul mukhtalifa ma yakda'u lahu al-munsif. At iba't iba pang mga uri ng kaalaman ng sino mang kumbaga makatarungang tao, Musliman o hindi Muslim, ay makaka-appreciate. At kumbaga makakaramdam siya ng kumbaga pagpapakumbaba kapag mabalitaan niya ang nilalaman ng Quran na iba't ibang mga impormasyon, lalong-lalo na nga, di ba, sa makabagong panahon na pagtibay yung iba't ibang mga scientific miracles ng mga Quran, iba't ibang mga scientific miracles ng Quran. At kahit yung mga kuffar, naintindihan nila yon at na-appreciate nila kahit hindi sila magmumuslim. At yung iba nga sa kanila nagmuslim. وَيَجْعَلَهُ
yusabbihu bihamdillahi tawilan. At ang iba nga nagmumuslim at ang mga kaalaman na ito tungkol sa mga mahimalang katangian ng Quran ay nagdulot na sila ay pumuri sa Kanya, pumuri kay Allah ng mahabang pagpuri at kumbaga pagsunod o pagtalima kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hadal kitabu wa tilkal ulum tasilu ilayna ala yadi rajulin ummah. So itong Quran na ito at ang mga kaalaman na nilalaman ng Quran na ito ay dumating sa atin sa pamagitan ng isang, hindi pala rajulin ummi pala. Hadal kitabu wa tilkal ulum tasilu ilayna ala yadi rajulin ummi. Ang Quran na ito at ang mga nilalaman nitong kaalaman ay nakarating sa atin na ipinadaan ni Allah sa isang tao, isang lalaki na hindi marunong bumasa at sumulat. So yun palang mahimala na yun. Kaya nga kapag napag-uusapan ang pagpapalitaw ng tao ng Quran na katulad ng Quran ni Allah, so dapat ganito rin. Ang mag-iimbento nito sa tao rin na hindi marunong bumasa at sumulat. Ibig sabihin, kumbaga, lahat ng katangian dapat ng Quran ay may papakita nila. Lam yumsik bil kalami yawman. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, ipanahayag sa kanya ni Allah ang Quran na hindi siya marunong bumasa at sumulat at hindi raw siya kailanman humawak ng panulat. Walam yakun yakra ma satarahul ulama'u wal kitabu min qabl. At hindi siya kailanman bumasa ng anumang sinulat ng mga scholar at anumang aklat na nauna sa kanya. Na ibig sabihin, ang anumang binabasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula sa Quran, nanggaling lang kay Allah. Hindi ito nanggaling sa kanyang sarili. Kaya sinabi ni Allah doon Suratul Ankabut, chapter 29, verse 48, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْتِلُونَ. So ito, si Allah mismo ang nagpatibay dito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala siyang anumang katangian na dahil dito ay mapagkakamalian o kaya mapagbibintangan siya na kinopya niya lang sa ibang kasulatan ang nilalaman ng Quran. Nga sinabi ni Allah, ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ka bumabasa ng anumang aklat na nauna pa sa Quran. At hindi ka rin kailanman nagsulat sa pamagitan ng iyong kamay. Pangalan nga niya, hindi niya kayang sulat eh. Dahil kung nangyari ito, yung kabaligtaran na nakakabasa siya at siya ay nakakasulat, ang mga mubtilun, ang mga naniniwala sa kasinungalingan ay lalong magdududa sa kanya. So yun nga lang, doon pa nga lang sa pagiging niya, di ba? Sa pagre-recite niya ng Quran na hindi naman siya marunong bumasa o sumulat, ay nagiging mahimala. Dahil hindi siya marunong bumasa at sumulat, tapos pinagbibintangan pa rin siya ng kasinungalingan. Di mas pagbibintangan siya ng kasinungalingan kung nagkataon na siya ay marunong bumasa at sumulat. So ito ay nasa dakilang pagtatakda talaga ni Allah. Kaya nga sa qadar, nauuna talaga yung kaalaman ni Allah. Alam ni Allah na yung Quraysh, kung sakaling si Propeta sallallahu alaihi wasallam, di ba nga, alam ni Allah ang lahat. Kahit yung bagay na hindi mangyayari, alam niya kung anong kahihinatnan nito kung halimbawa mangyayari man ito. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung halimbawa marunong siyang bumasa at sumulat, alam ni Allah kung anong magiging resulta. Kaya nga dinulot niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magiging ummi, hindi marunong bumasa at sumulat, nang sa gayon siya mismo ay magiging hamon sa Quraysh at sa mga tao na ang Quran na binabasa niya ay hindi niya kinopya kahit saan. Nabagaman ng Quran, di ba, meron itong mga nilalaman na katulad ng naunang mga kasulatan. Halimbawa yung kwento ni Yusuf alayhis salam, kwento ni Musa alayhis salam, katulad yun sa Biblia halos. Pero hindi yun ibig sabihin na kinopya niya ito doon. Hindi. Ang ibig sabihin lang nito, ang kwento ni Yusuf alayhis salam at Musa alayhis salam sa Torah ay bakas
ng original na Torah ni Musa alayhis salam. At iisa lang ang pinanggalingan, si Allah. Hindi yun ibig sabihin na kinopya yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kinopya man niya yun, nasaan yung sinasabi nilang pinagkopyahan? Nasaan? Ngayon nga nabanggit na natin, di ba? Wala pang Quran o wala pang Bible na Arabic nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagkaroon na lang ng Bible na Arabic 100 years pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So saan siya kukopya? Sa mga Romano? So paano niyang maisusulat ngayon ang Quran sa ganoong paraan ng pagkakalahad ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay ipinahayag sa paraan na masining, maganda ang pagkakapahayag na hindi naman ganun magsalita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At wala namang nalalaman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagiging makata. Wala siyang nalalaman dito. Hindi naiulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging kabilang sa mga makata ng Quraysh bago pa siya naging propeta. Wala talaga siya. Ummi, hindi siya marunong bumasa at sumulat. Pero naging mahimala na sa pamagitan ng tao na ito ay lilitaw ang mga pananalita na kumbaga matalinghaga at kumbaga maraming aral na mapupulot dito. Ibig sabihin, isa lang magiging kahulugan nito, ito ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So ito yung pagpapatuloy natin sa pagtalakay sa usapin na ito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga, imposible na mapasisinungalingan ng kanyang mensahe ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga patunay ay kumbaga nakaturo sa katotohanan na ang kanyang ipinapahayag o pinangangaral ay galing lamang kay Allah. Hindi niya ito ginaya, hindi niya ito kinopya, hindi ito dinikta sa kanya ng sino man. Dahil nga, kung pag-uusapan natin yung logic, kung gusto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumami yung mga Muslim, ang logical niyang gagawin, sumang-ayon sa kung ano ang ginagawa ng mga tao. Pero hindi, sabi nga nung Badu, nung taong disyerto, baligtad pa nga eh. Yung pinangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baligtad dun sa kanilang mga nakagawian ng mga kasamaan. Alhamdulillah. Ibig sabihin ng kanyang pinangangaral ay hindi salita ng tao, bagkus ay salita ng Panginoon ng mga nilikha. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.